So eto na nga mga kababayan, breaking news. Nako, naalala nyo ba mga kababayan yung sa tatlong na balita na tatlong di umano na OFW na nambastos nang haras kay Yuse Claire Castro mga kababayan? Naalala nyo po yon? So ito na nga ang latest mga kababayan. Ayon sa ating source, no? Ayon sa ating mga viewers, okay, na from Canada, mga kababayan, pinatawag, inanap po at pinatawag ng DFA, itong mga tampalasang kutong lupa na mga DDS. Yan ang sinasabi natin eh. Gagawa-gawa kasi kayo ng katarantaduan, di ba? Di nyo pala kayang gampanan. At ito nga po ay ang balita na hindi na nga po magsasampa ng reklamo or hindi na nagreklamo si Yuse Claire dahil inirerespeto ni Yuse Claire, ni Pangulong Bongbong Marcos, itong saloobin, okay, ng mga kababayan natin Pilipino. Kasi ang trabaho nila Yuse Claire ng ating administrasyon, okay, ni Pangulong Bongbong Marcos ay pangalagaan po, okay, ang ating mga kababayang OFW. Kahit na sila ay binabastos pa. Kaya ganyang kabait si Pangulo, mga kababayan. Kahit siya'y winawalang niya, kahit siya'y tinatawag na bahag, adik, etc., maleta, no? Hinahayaan lang po ni Pangulong Bongbong Marcos na maglabas ng saloobin ng ating mga kababayang Pilipino na nasa ibang bansa, 'di ba? Pero iba naman po ang stand, okay, ng DFA. Kasi alam naman natin, mga kababayan, ang DFA po ang naatasan ng mga laga sa seguridad, 'di ba? Oo, sila ang naatasang mga laga sa seguridad ng ating mga kababayang OFW. Kasi ako ay OFW rin po ako, mga kababayan, sa hindi nakakaalam. I've been in Middle East, Saudi Arabia for 8 years. Okay? For 8 years, mga kababayan. Okay? At ako po ay operation manager ng isang fine dining restaurant at cafe, mga kababayan. Okay? Fine dining sa umaga, hanggang tanghali, at coffee shop sa gabi, hanggang madaling araw. Okay, so meaning to say, natutulog lamang ako ng 5 oras kada araw. Actually, 4, 5, 6, 7, 8. 4 lang pala. Ganon ang trabaho ng isang operation manager sa Middle East. Makatulog ka ng 5 oras, swerte ka na. So anyway, mga kababayan, sa madaling salita, mga kababayan, naiintindihan ko ang protocol. Naiintindihan ko, okay, ang ang isang batas ng isang lugar or isang bansa. Okay? Meaning to say, nakapagpidos ako. Meaning to say, alam naman ng mga kababayan natin to, ang batas ng ng Amerika, ng mga Canada, ng mga iba't ibang sangay ng bansa, may kanya-kanya po silang batas. Okay, na kailangan natin sundin, which is bilang isang OFW, sinusunod naman natin, 'di ba? Kaso nga, meron tinatawag na limitation pagdating po sa mga pagbabatikos or pagwewelga. Kasi po hindi na welga yung ginawa nung ibang OFW na tanga. Hindi, real talk to. Okay, nakitaan po ng probable cause ng harassment system yung ginawa nilang rally. Okay? Kaya nga sabi nila, you have freedom of speech, you have freedom of expression. Okay? Meron din yan sa Canada. But there's have a limitation. Okay? At nakitaan po ng DFA ng at ng ng Canadian government na nagkaroon po
ng hindi magandang pagtrato, okay, sa kanilang bisita. Tatandaan po natin mga kababayan, si Pangulo po ay Pangulo po yan. Pinakang mataas sa bansang Pilipinas na iniluklok ng hindi ng mga DDS iniluklok ng sambayanang Pilipino, majority na sambayanang Pilipino. Hindi po yan niluklok ng 30 piraso, 100 piraso, 1,000, 2,000. Ibig sabihin, majority, no? Majority na naniniwala kay Pangulo na siya ay dapat maging presidente. Sa makatuwid, yung mga nambabatikos sa kanya na ayaw sa kanya, yan po yung hindi mga bumoto. Diba? Oh. Yan po, yung mga nangwawalang niya kay Pangulo, yan po ay hindi bumoto. Yan po ay hindi mga kasama. Yan po ay hindi mga, hindi po mga totoong Pilipino. Bakit po? Bakit po? Dahil iniisip nila yung kanilang amo. Kasi pag ikaw ay totoong Pilipino, wala kang amo. Tama, mali? Kagaya nga ng sinasabi namin, mga kabengador, mga kabirador ko. Kagaya ng sinasabi namin nila Boss Mike Cervera, nila Nyolo, nila Boss Takero, Boss Chris Ulo, Boss Biyahe Nikoy, darating sa punto na mawawala sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Tama, mali? Darating sa punto na bababa siya sa pwesto dahil tapos na ang kanyang termino. At kung sino ang susunod na maging Pangulo ng bansang Pilipinas ay amin pong irerespeto. Atin pong irespeto. Dahil bakit? Sila ang naging majority decision ng sambayanang Pilipino. Tama, mali? Importante kasi dito yung salitang respeto Diba? Kasi ito yung mindset na binigay ng mga Duterte or ng dating administrasyon or ng mga pulpol. Ika nga, mga pulpol ang utak. Ang binigay sa kanilang mindset ng mga Duterte ay bitterness. Na pag hindi mo kaalyado, pag hindi pro-Duterte, awayin mo. Pag hindi pro-Duterte, tuligsain mo. Yan po ang mindset na binigay sa mga pro-Duterte. Hindi po sila, di ba? Hindi kagaya ng Pinklawan, di ba? Alam naman natin si Madam Leni ay natalo. They accept it. Di ba? They accept it. Anong ginawa nila? Sinuportahan ng Pinklawan, sinuportahan ng Dilawan, ang alin? Administrasyong Marcos. Diba? Oy, shoutout kay Denzabol Ayan, paki-subscribe po yung kaibigan natin, si Denzabol. Isa sa mga nagre-react na ka-BBM natin diyan, Mga solid administration, Meaning to say, mga kababayan, tayo po na majority mga loyalista at Pinklawan, Dilawan, kung sino ka man, okay? Tayo po ang nanalo sa eleksyon. Tayo po ang naging majority. Okay? Kaso, ang problema sa mga Duterte, dahil hindi nga napagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos na kalahati ng term, etong mga ginamit nila yung mga trolls nila sa iba't ibang panig ng bansa. Okay? Especially sa China. Diba? Kaya po nagkakaroon ng ganitong sistema ng kabastusan ang mga didilis. Diba? Tama, mali? Tama. So sa makatuwid, mga kababayan, yung mga OFW na ng bastos, marami po sila ay bibigyan na po ng ng aksyon. Okay?
At ang balita nga natin ay inaasikaso na ang kanilang papeles, dino-double check na po ang kanilang papeles, no? Regarding dito po sa nangyaring insidente. Kasi sasabihin ng iba diyan, ng mga didilis diyan, bakit nagbibigay lang ng saloobin? Eto nga wala ngang problema. Magbigay ka ng saloobin mo. Tama, mali? Ano yan? Accurate yan. Accurate yan. Pero yung susundan mo pa yung tao na lumalayo sa'yo, lumalayo na nga sa inyo eh. Sinusundan nyo, that will be become a harassment. Hinaharas mo, sinusundan mo, naka-microphone ka pa. Naka-mega ano ka pa, phone ka pa. 'Di ba? Pang-iinsulto po 'yun. Ha? Ang gagawa nun tanga. Gagawa lang nun yung mga DDS na tanga. Meron ba kayo nakita nung panahon ni Duterte na nang ganun sa kanya? Na mga loyalista, yung mga ano, hindi sa bagay ginamit ni Digong ang loyalista nung panahon na yun. Meron ba kayo nakitang pinklawan, dilawan na nang ganun kay Digong? Or kahit kay Sara Duterte, or kahit na kay Pulong Duterte, or kahit na sinong kaalyado ni Duterte? Meron ba kayong bastos na nakitang OFW or nabalitaang OFW? Di ba wala? First time in the history na ang mga supporter lamang ng DDS or mga pro-Duterte ang nakakagawa niyan. Kahihiyan. First time yan in the history, in the Guinness Book of Record, mga kababayan. Mga supporter ng mga Duterte ang mga katangahan na ginagawa nila. First time po yan nangyari sa iba't ibang panig bansa. Okay? So para advice po doon sa ano, no, sa mga gagawa ng mga ganyang kaululan, katangahan, nagpidos naman kayo siguro. Inadvise naman kayo siguro ng mga anak nyo na kumuha sa inyo dyan sa Canada or sa States or kahit saan na merong sinusunod na batas, 'di ba? Merong mga ano diyan, merong mga limitations. Okay, ika nga. Okay lang magbigay ka ng saloobin sa ano nga 'di ba? Amerika, mayat maya ang rally eh. Mga LGBT nagrarally, mga kung sino-sino nagrarally. Okay lang, wag ka lang mangaharas, 'di ba? Kasi it is at part of the threat. Para ka na-threaten ka na nun. Kasi hindi mo alam, sinusundan ka kung may plano sa'yo. Diba? Kung biglang pukpukin si ano ron, diba? Yun yung hindi naiintindihan ng mga DDS Diba? Invited po ng Canada, okay, itong si Pangulong Bongbong Marcos. And alam naman natin, kasama niya lagi si Yusek Claire. Diba? Dahil siya ang spokesperson ng Malacanang. Ngayon, sad to say, mga kababayan, huli na ang lahat. Huli na po ang lahat dahil pinairal ng mga DDS yung katangahan nila. Tama po kayo na narinig. Pinairal nila yung katangahan nila. Ano pa magagawa nila? Nandyan na yan. Di bumalik sila dito sa Pilipinas. Kung sila ay citizen, gasino lang naman sila tanggalan ng permit ng 'di ba? Canadian na 'di ba? Government. Sayang ang petition. 'Di ba? Sabi nila kay Baste, sayang ang tato. Dito naman sa mga bobong DDS, sayang ang petition. Ay nako, mga gunggongera, 'di ba? Hindi kasi nila iniisip na yung kapakanan ng kanilang pamilya. Nilalagay nila kung sino man, eto pakita ko sa yung picture. Kung sino man po yung pamilya nitong mga taong ito, naku po, nakakaya itong pinagagagawa
ng inyong mga nanay ano, eto, pakita na sa picture na yon. Eto ha, ayan, ah, ito, pakita ko ha, Ayan kung sino man yung, mga ano niyan, anak niyan, oh, 'yan kita niyo ba? Kita? Oh, ayan po, oh. 'Yan po, oo, 'yan yung mga nang-harass, 'yan tatlo na 'yan yung kita sa video na kung saan marami sila, may lalaki pa, na nagmura kay Yuse Claire, 'di ba? Oh, ayan, oo. Kung sino man yung, ano niyo 'no, mga anak nitong ano na 'to, mga kupal na 'to, oo, better better na lang na ano, pag-stayin niyo na lang sa pamamahay niyo. Kasi binigyan kayo ng kahihiyan yung lahi niyo, eh. Oo, kung ako tiyahin ko 'to or, nanay ko 'to, igagapos ko 'to. Igagapos ko 'to ng baka bitin ko pa 'to ng patiwarik. Kasi hindi na tayo binigyan ng kahihiyan, eh, mga kababayan, eh, 'di ba? Oh, biruin mo nanay ko ano ko, tiyahin ko, 'di ba? Konting respeto naman sa pamilya, 'di ba? Konting respeto naman sa angkan, 'di ba? Oo, hindi lang ikaw may hawak ng apelyido. 'Di ba? Oh, oh, 'di ba? Kaya nga, 'di ba? Sobrang, embarrassment yung ginawa nila. Oo, sobrang kahihiyan sa bansang Pilipinas. Alam niyo ba mga kababayan, merong isang, ano, hindi siya OFW, okey, ano na citizen na rin dun 'no, dual citizen na ano, kaibigan natin, okey, na vlogger din, okey, na sinasabi nga niya na pinag-uusapan ngayon itong mga DDS na 'to, itong mga miyembro ng KOJC. Kasi may mga miyembro ng ano ron, kulto ni Kibuloy. Oo, yung ano, yung, tamod ni Kibuloy, mga kababayan. Oo, laganap pala yung ano, yung tamod ni Kibuloy, mga oo, sa iba't ibang panig ng bansa. Ayan. Galing sa itlog ni Kibuloy, oo, naghahasik nga ng lagim sila. Kaya, abangan pa natin kasi bibigyan nga raw ng aksyon. Kasi marami pong OFW, marami ang mga Philippine-Canadian citizen na dumulog po mismo sa DFA at saan po? Sa gobyerno or sa government ng ng Canada, okey, ang Canadian government. So, pinabibigyan po nila ng aksyon ito at, yun na nga, pinatawag na. Naku, ang nakalagay nga rito sa balita, ayan, ah, pagpapa-deport sa mga nambastos kay Claire Castro sa Canada, ipinaubaya na sa DFA. 'Di ba? Yari ka ngayon. Pagkakatigas ng ulo, 'no? Oh. Kagaya nito mga kababayan, mapunta naman tayo muna, after ng kulto ni KOJC 'no, ng KOJC, ni Quiboloy, malipat naman tayo dito, sa isang ano, sa isang kagaya ng KOJC, sa INC. Sa mga miyembro, hindi naman kasi lahat ng miyembro ng, INC tulongges, eh. Oo, hindi lahat ng miyembro ng INC mga kababayan tulongges. Hindi lahat ng, miyembro ng, INC bobo. May mga matatalino rin. Pero speaking of bobo, mga kababayan, na miyembro, okey, kasi may mga kumpare ko na INC, eh, oo. Shoutout, mga pare-mare, okey. Text tulong
We do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player, cause